Pamilya muna bago ang lahat. Pangalawa, pakikisamang tunay at tapat. Huwag mang-apak ng iba para lang makaangat. Magpursiging. Good afternoon and good evening cyberspace. For this video, I just want to answer dun sa comment na alam niyo yan, yung ano bang issue, ano bang bago. Actually guys, wala namang bago. Ako kasi mag-focus ako dun sa sarili ko din, sa mother ko. Actually, binabice versa ko yung sarili ko or nire-reverse psychology ko yung sarili ko regarding dun sa mga issue na yan. Then, one thing na natutunan ko sa buhay, kung hindi ka kampante sa trabaho mo, kung hindi ka nagtitiwala kahit kanino, wala kang problema eh. Yung tipong dadating ka sa trabaho mo, mag-i-in ka, then mag-out ka. Wala kang ginagawa or nilalabag na rules and regulation on the first place. Kasi if you have a trust issue or kind of issue na ginagawa ng commonly ng mga empleyado, ikaw yung mamomroblema on the first place eh. Kasi napakadaming possible na pwedeng i-issue. Lalo lahat sa trabaho ko ngayon. Then, kung tatanggalin mo sila isa-isa, may marirealize ka in the end of the day na yung mga kumag na yan, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yan on the first place. Kasi on the first place, sila rin yung unang-una at huling taong lalaglag sa'yo kapag nalagay ka sa alanganin. Okay, common, nagsiselfone ka sa trabaho, common, nakatambay ka sa trabaho. Pero the fact na pwede mong i-issue dun is kung napabayaan ba yung area of responsibility in the first place, di ba? Pero yung pagiging agent, pagiging contractor, yung pagiging kung sino pa yung bumubulong eh. Kung sino, sabi nga nila eh, yung kalabaw, pag yung langaw na nakapatong sa kalabaw, pakiramdam ng langaw, kalabaw na rin siya. Parang ang hirap lang i-recognize yung ganun. Lalo yung merong mga karelasyon sa trabaho. Common yun. Then, one thing na I just want to know and realize everyone, na wag kang gagawa ng sarili mong anino na ikaw rin yung matatakot in the first place. Lalo kung may ebidensya. Lalo kung may video. Kasi kapag gumawa sila ng issue, lalo regarding sa akin, o regarding sa'yo, may supporting documents eh. May ebidensya ka. So, sino ngayon pupulutin sa kangkungan in the first place? Di ba sila? Kaya mong i-reverse yung issue eh. Pero sila, hindi nila kayang i-reverse yung issue na meron sila. At madalas, hearsay lang. Yung invento sa ganito, invento sa ganon, na wala namang proven ng supporting documents. Kapag nagkalaglaga na, saka lang didiktik ng didikdik. Pero hanggat pinangahawakan mo yung dignity mo bilang isang empleyado. May kanya-kanya tayong perception, pero yung dignidad mo bilang isang empleyado, kung pinanghahawakan mo, alam mo yung house rules, alam mo yung mga bawal, alam mo yung, pero common eh, kung ano yung bawal, yun yung masarap na gawin at yun yung ginagawa nila. Practically and technically, bawal. Kapag sinabing bawal, there is a major and minor offense na pwede kang ikatanggal sa trabaho. So usually, dapat bago ka umaksyon or gumawa, isipin mo munang mabuti. Kung maaaring 20 times, 10 times mong iisipin bago mo gagawin. Yun yung bagay na nakakalimutan karaniwan ng mga kumag na empleyado. Kung sino pa yung kupal eh, sino pa yung maraming sinasabi kapag nakatalikod, sino pa yung maraming trust issue, sino pa yung mga issue, sila pa yung maraming ginagawang mali. And naobserbahan ko yun. Then, may mga video kong ilalabas, isasama ko sa video to, yung mga supporting documents na dapat mong panghawakan in the end of the day. Saka, for me siguro mahaba na yung explanation ko kung ano ba yung issue. Walang bago. Pag nasa loob ka ng isang employee system, walang bago ron. Tandaan mo, lahat ng baho ng isang empleyado malalaman mo. Ikaw na lang ang magdidesisyon kung paniniwalaan o maniniwala ka. It's either na body mo, kasi kahit sino pa yung body mo, siya rin yung manglalaglag sa in the end of the day. And wala ka dapat pagkakatiwalaan. Kagaya ko, pag pumasok ako sa trabaho, wala akong tiwala kahit kanino. Kasi ako lang mag-isa yung entrada rito sa area of responsibility or detachment eh. Ako rin mag-isa lalabas in the first place. Hindi ako pa pwedeng magsama ng wag lang akong babanggain. Alam mo yon,
Kasi kapag alam mong, ay ito na banggaan liligligin ka na ba? Kung nilalayo mo yung mga negative people, yung mga taong maraming sinasabi, maraming issue, pero ang common kasing psychological fact na pwede kong dyan is, kung ano yung meron dun sa tao, yun yung ibinabato niya dun sa kapwa niya. Kung ano yung wala siya, yun yung nakikita niya sa ibang tao. Yun yung ginagawa niyang istorya para crab mentality, manifestation. There is a lot of proven evidence na talagang mauobserbahan mo in the first place. Uso yan, gaslighting. Uso yan, lalo sa millennial ngayon. Century na tayo ng millennial, pero hindi pa rin nagbabago. Yan yung mga makalumang mindset ng mga typical na tao na suicide bomber. Yun yung sinasabi nila, common dyan. Then, I just want to prove kung etong tanong ko, bilang isang empleyado, ano bang pinakamatinong nagawa mo sa trabaho? Bukod sa good morning, good afternoon, good evening, anong pinakamatino mong nagawa sa trabaho? Ako? Pinakamatino? Wala. Kasi inoobserbahan ko yung paligid ko. Hindi kasi ako aso na tinatalian sa liig. Isa akong lobo na kaya kong kumounterplot dun sa pwedeng possible na mangyari. Kasi kung magpapakaaso ka, in the end of the day, pwede kang sibakin yan. Hindi ka permanente dyan sa trabaho mo. Kahit 11 years, 10 years ka pa dyan. Pag gusto kang tanggalin, tatanggalin ka. At ikaw ang mag-isang pumasok dyan, ikaw mag-isang nag-interview dyan, ikaw rin mag-isang lalabas dyan in the end of the day. Keep on mind na kung marami kang problema sa sarili mo, sarilinin mo na lang. Kung pwede mong layuan yung mga ganong klaseng tao, tanggalin mo na sa buhay mo. At wag kang magtitiwala. Yan ang pinaka-advice ko lalo sa mga nanghihingi ng advice. Di naman siguro kinakailangan ng advice. Kung malawak yung kokote mo at yung pag-oobserba mo sa paligid mo, makikita mo yung diferensya ng nasa loob ka ng pamamahay mo kaysa sa labas. Makikita mo yung hubog ng isang tao sa ugali, pakikisama, makikita mo pero never kang magtitiwala. Tandaan mo yan, never kang magtitiwala. Ang dami, hindi lang siguro 20 times, marami na akong na-observang ganyan. Para lang isalba yung sarili, ilalaglag ko yung kapwa mo. That's a common thing na tinatawag na crab mentality, manifestation. Then, yung juridical niyan, wala naman kasing dyan Kumbaga, hintayin mo yung balik ni Lord. At yung balik na yun, may kalalagyan ka in the end of the day. It's either na madisgrasya ka, it's either na masaksak ka, it's either na mabaril ka, it's either mabangga ka ng mga walang prenong sasakyan, o quits na kayo. Di ba? Ang worst lang, na-sacrifice yung sarili mo dahil dun sa ginawa mong issue at dahil dun sa mga bagay na ginawa mong katarantaduan sa kasama mo para lang mawala sa trabaho. Yun lang guys, sana nakatulong and I hope for this video marami kayong mapupulot kahit wala naman at wala rin naman akong pakialam. This is your boy Antipatico. You can criticize but do not hate. Anyone can clean their own mess. Peace out. Shoutout nga pala sa Antipolo Riders at sa lahat ng bumubuo ng Pateros Cycling Club. Shoutout sa inyo palagi and more power at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Wala akong pake. Peace. Kada bara ko'y kargado, mga linyang delikado, pambukas sa utak na laging nakasarado. Matalino pa kaysa sa nag-aabogado, kaso nga lang gago, tsaka tarantado. Tangina kasi nagkalat yung mga gago, yung tipong pag nagra parang